Nag-click ka sa video na to kasi interesado ka nito, ang Insta360 X5. Pero marami ka pang katanungan dyan sa isip mo. Well, sagot ka na ng video na to. Susubukan nating mai-address lahat ng yan para sigurado ka sa magiging desisyon mo. Itong hawak ko ngayon ay ang bagong Insta360 X5. As the name suggests, kaya nitong kunan ang buong paligid niya. Dahil sa dalawang lente na magkabilaan. Na ang ibig sabihin, unlimited ang pwede mong makuhang angulo or perspective sa editing galing sa iisang video lang. Napakalaking advantage nito lalong-lalo na sa pagmumotor o kaya mga action sports. Kasi lahat nakukunan nito, lalong-lalo na yung mga pangyayaring walang take two. Na itatago din nito ang selfie stick kung saan ito nakakabit. Kaya nagmumukhang parang drone, lumulutang o kaya parang meron kang cameraman kumukuha ng videos para sa'yo. Anyway, simulan muna natin sa unboxing. So aside dito sa mismong X5 at sa battery kasama nito na merong capacity 2,400 mAh, ito ang mga kasamang makukuha mo sa loob ng box. Andyan yung USB Type-C for data transfer, saka charging, protective pouch, tapos meron tayong cleaning cloth, quick start guide, warranty card, saka stickers. Aside doon sa naipakita kong kasama nitong X5, meron din akong additional accessories dito na pwede nyong mabili separately. Bale, ito yung mga yon. Lens cap for protection, tapos extra battery. Meron din tayo ditong premium lens guard para sa protection ng ating lens. Tapos meron din tayong utility frame. Tapos ito, extended edition na selfie stick na merong habang up to 3 meters. At itong panghuli, ito yung pinakapaborito kong accessory. Pero mamaya ko na to i-reveal. Now, bago tayo magpatuloy, disclaimer lang muna. Ang review na to ay galing sa perspective ng isang motovlogger. While hindi ko kayang i-discuss lahat ng mga bagay-bagay patungkol dito sa Insta360 X5, pero susubukan kong may i-address lahat ng katanungan na andyan sa isip nyo ngayon para makatulong at di kayo magkamali sa desisyon nyo. With that being said, ito yung mga bagay-bagay, improvements at mga features na nagustuhan ko dito sa kamerang to. Unahin natin yung hardware kasi ito yung madalas nating nakikita. At first glance, ang form factor nito halos magkapareha lang sa naunang Insta360 X4. Pwera na lang sa iilang maliliit na detalye. Pareho din silang maganda yung build quality at yung mga material na ginamit hindi tinipid. Pero pagdating sa battery capacity, gaya ng sinabi ko kanina, 2,400 mAh itong X5 na mas malaki sa 2,290 mAh dito sa X4. Tapos kung mapapansin nyo, magkaiba rin yung charging contact ng battery nila. So hindi mo magagamit ang battery ng X5 sa X4 or yung X4 sa X5. Now according sa Insta360, itong battery nila umaabot ng hanggang 185 minutes or mahigit 3 oras. Kung nakaset itong X5 sa endurance mode at yung resolution niya is 5.7K at 24 FPS. Now base naman sa ginawa kong test kung saan nakaset sa 8K 30 FPS yung camera, umabot siya ng around 84 minutes. Na relatively mas mahaba sa nakuha kong recording time dito sa X4 sa parehong settings. Na para sa akin impressive given na itong X5 mas malaki yung sensor saka mas malakas yung processor na gamit. Napag-uusapan natin mamaya. At during sa test ko ay I'm happy to report na hindi ko naman naranasan na mag-overheat itong X5. Pero emphasize ko lang sa pagmumotor ko siya ginamit, which means meron tayong sapat na airflow para dito. Pagdating naman sa charging, kaya mo nitong mag-top up to 80% sa loob lamang ng 20 minutes. To be specific, 30 watts power delivery, 3.0 PPS certified yung charger na gamit nila. Good thing meron akong ganon, charger ng Samsung cellphone ko. Anyway, sa loob nitong battery compartment niya, andyan yung memory card slot na kayang mag-support ng hanggang 1 TB. Siguraduhin nyo lang na UHS 1 V30 ang memory card na gamit nyo. At siguraduhin nyo rin na hindi peke para hindi kayo magka-problema sa recording. By the way, around 1.5 gig ang kinakain nitong memory space sa 8K 30 FPS per minute. Kasama na doon yung LRV or low resolution videos para sa preview. Pagdating sa screen size, ganun pa rin naman. Pareha sila ng X4, 2.5 inch na touchscreen. Tapos ganun pa rin, meron pa din itong 4 na buttons. Bale, meron tayong power, quick switch, shutter, saka menu. Pero yung USB port location niya andito na sa kabila. Ayan. Tapos itong part na to sa likod, andito yung integrated wind guard para makatulong sa wind noise reduction. Now, bukod sa pagkakaiba ng pangalan nitong mga kamerang to, itong X5, mapapansin natin na meron siyang symmetrical lines compared dito sa mga groove dito sa X4. Saka ang mounting nitong X5, bukod sa 1/4 inch thread na standard ng mga tripod or monopod or selfie stick, meron na rin itong quick release magnetic system na katulad nitong Insta360 Ace Pro 2
2. So kung meron ka nitong quick release system niya, ito, o kaya ito, pwede mo na siyang magamit. Yan. So yun yung pinakita ko kanina. Paglagay ko, ganun siya kadali. Ganun din siya kadali tanggalin. Now, sa mga nagbabalak naman na gamitin ito underwater, waterproof din ito hanggang 15 meters na nag-improve kumpara dito sa X4 na hanggang 10 meters lang. Pero kung gusto mo pa talagang lampasan yung 15 meters dito sa X5, kailangan mo na ng dive case. Now, kung meron man akong pinaka nagustuhan dito sa X5, pagdating sa hardware na andito sa labas na nakikita natin, ito yung mga lens niya. Kasi kung naaalala nyo, itong X4 ko nahulog last year. Nagasgasan yung lens. Napagastos ako, kailangan ko siyang ipadala at magantay. Ngayon kasi itong X5, mas matibay itong glass na gamit nila sa lens. Saka hindi lang yon, user replaceable na rin itong lens na gamit nila. So yung naka-blur kanina na accessory, ito yon, ang replacement lens kit para sa Insta360 X5. So in case man magasgasan ang lens itong X5 ko, pwede ko na siyang palitan na hindi ko na siya kailangang ipadala pa at mag-antay. Now, kailangan mo itong bilhin separately. Pero kung ikukumpara mo yung abala at gastos, kung ipapadala mo tong X5 mo doon sa Insta360 or sa repair shop, mas practical to. Well, hindi lang sa lens or sa hardware nagtatapos yung nagustuhan ko dito sa X5. Kasi maganda na rin yung image quality niya, mapaaraw man o gabi. Yes, tama yung narinig nyo. Mapaaraw man o gabi. Although magkapareha pa rin sila ng max resolution dito sa Insta360 X4 na 8K 30fps, nakakaangat na itong X5 pagdating sa image quality. Dahil yan sa sinabi kong mas malaking sensor nito, 1/1.28 inch. Tapos meron pa itong triple AI chip para sa mas malakas na processing power. Kaya yung resultang image quality niya, mas klaro yung detalye, mas maliwanag, mas mataas yung dynamic range, at mas maganda ang kulay. Although hindi night and day ang pagkakaiba nila dito sa kuha ng Insta360 X4, pero talagang napansin ko ang improvement na yon sa unang paggamit ko lang nito X5. At dahil din sa improvement ng sensor saka ng processor nitong X5, nakukuha na din itong kumuha ng 5.7K 60fps na HDR video or high dynamic range video na nakakatulong sa mga contrasty situation para mas klaro yung detalye na nakukuha mong video galing sa shadows hanggang dun sa highlights. For example, dumaan ka sa isang malilim na lugar pero tirik yung araw. Now, kaya na rin itong mag-shoot ng high frame rate hanggang 4K 120fps. At gaya ng sabi ko kanina, maganda na rin yung image quality nito kahit gabi. Kasi itong kamerang to, meron na rin tinatawag na pure video mode. Katulad nitong Insta360 Ace Pro 2 na nagre-resulta ng mas klaro, mas maliwanag at mas stable na mga video kahit sa low light situation. So, kung dati-rate yung mga kuha mo dito sa X4 hindi ganun kaganda sa mga low light situation, itong X5 kahit gabi pwede mo na itong magamit. Pero yun nga lang, hindi available yung pure video sa single lens mode. Now, speaking of single lens mode, itong Insta360 X5, pwede mo ring magamit na iisang lente lang kagaya ng traditional action camera. So, ang magiging resulta, flat video na. Wala ka ng reframing na gagawin. Actually, kahit single lens, marami tayong shooting modes na pwedeng pagpilian bukod sa standard video na merong max resolution na 4K 60fps. So, andyan yung photo, free frame, loop recording at yung paborito ko dati dito sa X4, ang Me Mode, kung saan nagagamit nito ang dalawang lente niya. Pero yung output video, flat na. So wala ka ng reframing na gagawin. Saka mapapansin nyo na mas wider din yung kuha niya kumpara sa standard video na single lens mode. Now since na-mention ko kanina yung photos, ito naman ang sample na kuha ng Insta360 X5. Bali sa 360 photos, 72 megapixel ang kaya nitong kunan. Tapos 36 megapixels naman kung single lens mode. Of course, pwede rin tayong kumuha ng time-lapse gamit itong kamerang to. Hanggang 11K yung resolution. At syempre, yung unfair advantage nitong 360 camera katulad nitong Insta360 X5 ay ang napakaganda or napaka-stable na footage at yung horizon leveling. Bukod pa syempre sa napakalawak na kuha nito. At kung mapapansin nyo, dahil din sa lawak ng kuha nito, nagmumukhang mabilis yung pagpapatakbo ko ng motor. Kahit mabagal lang naman yung takbo ko. Bukod pa doon, syempre yung sinabi ko kanina na napakaraming angulo or perspective na pwede mong makuha sa iisang video lang nito. Kasi pagkatapos mong mag-shoot, pwede kang mamili ng angulo or mag-reframe doon sa cellphone mo gamit ang Insta360 app o kaya doon sa computer gamit ang Insta360 Studio. Now, bago ko nga pala makalimutan, sa 360 video mode, meron din silang idinagdag yung tinatawag na road mode na parang dashcam mode dito sa Ace Pro 2. Bale, para siyang loop recording
Pero kailangan mong specify yung memory space na gagamitin mo doon para yung remaining na memory hindi magalaw. So for example, galing kang na-shoot ng isang motovlog mo. Tapos gusto mo ring magkaroon ng dashcam pa uwi or dashcam video pa uwi. So gagamitin mo itong road mode para hindi magalaw yung videos mo kanina na na-shoot mo na sa motovlog mo. Actually, pagdating sa 360 mode, marami kang pwedeng pagpilian. Andyan yung standard video, kanina sinabi ko na, pure video, road mode, loop recording, time lapses, time shift, at marami pang iba. Now, kung meron mang improvement sa video, meron din pagdating sa audio dito sa X5. Bale yung sinabi ko kanina dito sa likod niya, na integrated wind guard, nakakatulong yon para ma-minimize yung wind noise. So kung medyo mahangin yung sitwasyon, makakatulong itong wind guard. Actually, kung maaalala nyo, ginawa na rin nila to dito sa Ace Pro 2. Meron din itong wind guard. Ito. Bale, pagdating sa software, meron din silang ginawa para mag-improve yung overall audio quality kahit mahangin yung sitwasyon. Meron kang wind reduction settings na pwedeng i-enable na gumagamit ng mas magandang wind noise algorithm. Ito yung sample. Pakinggan nyo. Ito naman, kung typical vlogging scenario, nagsasalita ako sa harap ng camera. This is Instaframe. So, how is the video quality kung naka-Instaframe tayo? Now, ito naman nakaset sa voice enhancement ang audio settings. So, how is the audio kung voice enhancement ang gamit natin? So, currently shooting at 8K 30 FPS. Tapos 360 mode syempre. Tapos ito kung nakakabit ang camera, tapos naka-enable yung POV, chest mount setting. Yo, sa mga kaibigan, it's your boy Jerial J. Moto. Currently testing out itong Insta360 with the POV chest mount setting. By the way, itong Insta360 X5, meron na rin tinatawag na dual track recording, katulad nitong Ace Pro 2. So, manggagaling sa dalawang source yung audio mo. Isa sa internal mic, isa naman sa wireless mic or Bluetooth mic. So for example, gagamit ako ng wireless mic or Bluetooth mic dito sa X5 ko, katulad nitong Fridcon Intercom, may sasabay ko pa rin yung internal mic recording galing dito sa X5. So sa editing, pwede ko silang i-mix or pwede akong mamili kung galing ba sa Bluetooth mic o kaya sa internal mic yung magiging audio ko. Anyway, ito naman ang example audio ng dual track recording na nakamix na. So naka-dual track recording tayo ngayon. Try natin kung usable ba yung audio. So again, this is your boy J. Moto. Saka hindi lang intercom ang pwede nating magamit na wireless mic dito sa Insta360 X5. Actually, ang Insta360 maglalabas din or meron silang sariling line ng Insta360 mic, yung Insta360 Mic Air, kung saan pwede mo siyang makonect na hindi nangangailangan ng receiver. Actually, excited ako dito kasi according to Insta360, sa nabasa ko lang, magkakaroon din ito ng compatibility sa iba nilang cameras soon. Now, itong panghuling improvements or features na ibabahagi ko, ito yung ginawang hakbang ng Insta360 para mas mapadali yung paggamit natin sa Insta360 X5, hindi lang sa mismong pagsushoot, kundi pati na rin sa post-production. Bale, andyan pa rin yung dating nakita natin dito sa X4. Meron pa rin siyang hand gestures. So, pwede kang gumamit ng kamay mo lang para makapag-start at makapag-stop ng recording o kaya kumuha ng photos. Actually, talagang nagagamit ko siya kasi once extended na yung selfie stick ko or nakakabit na siya sa selfie stick, syempre, mahihirapan na ako para pindutin yon. Hand gestures na lang yung gagamitin ko. Tapos yung dati-rating voice control dito sa X4, meron pa rin dito sa X5. So pwede kang kumuha ng video, kumuha ng photo, or i-shutdown yung camera mo gamit ang internal mic niya or yung boses mo. Or pwede mo rin gamitin ang wireless mic katulad nitong Fridcon FX. Syempre, kung konektado siya. Tapos meron din silang idinagdag yung tinatawag na twist and shoot option. So bale, kung nakakabit siya sa selfie stick, pwede ka mag-start at mag-stop ng recording sa pamamagitan lang ng pag-twist nitong camera mo. Ayan, start na tayo ng recording. Tapos ganun din pag-stop ng recording. Ayan, nag-stop na siya ng recording. Now, bukod doon, meron din silang dinagdag na shooting mode. Ito yung tinatawag na Instaframe. Bale sa mode na to, dalawang video yung mare-record mo. Isang flat at isang 360 video. Kung baga, kung gusto mo ng mabilis ang output na hindi ka na kailangang mag-reframe pa, ito pwede mo siyang gamitin. Tapos kung ayaw mo naman yung naging resulta ng flat video mo, pwede mo rin gamitin yung na-shoot mong 360 video or yung backup mong 360 video tapos i-reframe mo. So meron kang dalawang option after mo mag-shoot. Pero bago mo start yung pag-shoot mo, pwede kang mamili ng angulo sa flat video mo. Bale, pwede selfie, pwede sa harap, sa likod,
sa taas or top, tapos bottom, or pwede custom view. So sa custom view, isa-swipe mo lang yung screen para mamili ka ng angulo na gusto mo. Ang limitasyon lang ng mode na to is that yung flat video mo, ang resolution or yung max resolution niya is 1080p lang. Tapos pagdating naman sa 360 video, ang max resolution niya is 5.7K plus 30 FPS. Pero so far sa nakikita ko naman, good enough na siya para sa mabilisang video output. At para mapadali rin yung reframing or editing ng 360 videos natin, naglabas din ang Insta360 ng Insta360 App 2.0 nila. Kasi kung napansin nyo, napakadali lang kumuha ng mga videos gamit itong 360 camera. Katulad itong Insta360 X5. Ang challenging part talaga is yung pag-e-edit or pagre-reframe or yung post-production. Dito sa Insta360 App 2.0, mas mapapadali pa talaga yung pagre-reframe natin. Although meron pa rin namang option para mag-manual keyframing, mag-track ng subject, pero meron akong nagustuhan dito na hindi mo na talaga kailangan pa mag-reframe or i-swipe mo na lang yung angulo na gusto mo, tapos pwede mo na i-export after. For example, itong video ko kung saan nakakabit itong camera ko sa handlebar ng motor ko. Bale, mamimili na lang ako kung selfie ba, forward o kaya custom. After nun, pwede ko na siyang i-export. So para sa mga first time user nitong X5, hindi na kayo mahihirapan pa. Now kung meron man akong negatibo or hindi masyadong nagandahan dito sa X5, yun ay yung sinabi ko kanina, yung pure video mode. Sana ginawa nilang available kahit sa single lens mode. I think pwede namang gawin yon sa isang software update lang. Tapos yung pangalawa, yung sinabi ko kanina pagdating sa battery, X4 saka X5 na battery. Halos magkapareha lang sila ng form factor. Except na lang sa charging contact. Which means na pwede naman talaga sigurong ginawa nila na pareho lang para magkaroon ng cross compatibility. Magagamit natin yung battery ng X4 sa X5, sa X5 to X4. Parang yung ginawa nila sa Ace Pro saka Ace Pro 2 battery. Cross compatible. Anyway, with all that being said, ang presyo nito, itong Insta360 X5 ay 32,990 pesos para sa standard bundle. Ang tanong, worth it ba to para sa presyong yon? Saka kung meron ka ng X4, marerekomenda ko bang mag-upgrade ka dito sa X5? Paano naman kung meron kang X3 or X2? Or kung wala ka pa talagang experience sa mga 360 cameras? Well, sa tanong kung worth it ba tong X5, depende na yan sa tao. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi dito sa reviews ko, walang perpektong camera. Pero may babagay sa pangangailangan at paggagamitan mo. Now, kung X4 user ka naman, tapos importante para sa'yo yung nasabi kong improvement sa mga features na bago, katulad ng pure video mode, katulad ng replaceable lens, tapos mas mataas na battery life, mas mabilis na charging time, mas nag-improve na audio at mas magandang image quality na sa tingin ko mas malapit na sa mga quality or image quality ng traditional action camera. I think hindi ka magsisisi kung mag-a-upgrade ka dito sa X5. Pero kung para sa'yo hindi naman importante yung mga bagong features, yung mga bagay-bagay na nasabi ko patungkol dito sa X5, pwede pa yung X4 mo. Antayin mo na lang siguro yung ilalabas next year. Na kung X2 or X3 user ka or wala ka pa talagang experience sa Insta360 na mga 360 cameras, it's a big yes. Lalong-lalo na kung gusto mong i-level up yung mga videos mo at mag-stand out. Gaya na nasabi ko kanina, hindi pa kayang pantayan nito ang image quality ng traditional action camera. Pero napakalapit na. Karamihan ng nagagawa ng 360 camera katulad nitong Insta360 X5, di nagagawa ng traditional action camera. Now at the end of the day, ikaw pa rin yung masusunod. Pag-isipan mong mabuti bago ka magdesisyon. Anyway, bilang isang content creator na nahilig sa pagmumotor at nahihilig na rin sa running, kung papipiliin man ako ng iisang camera lang para sa ginagawa ko, ito na yon, ang Insta360 X5.